So this time po, ang pag-aaralan natin ay patungkol sa buhay ni Joshua and ni Caleb. So alam ko po na bawat isa sa atin ay meron ng idea or narinig na yung story about Joshua and Caleb in the book of Numbers. Tignan po muna natin yung story nila. Sabi sa Numbers chapter 13 and 14, si Joshua and Caleb are the two persons sa 12 spies na ipinadala ni Moses papunta sa Promised Land. Ano po yung Promised Land? Ito yung Canaan. Bago nila puntahan yung Promised Land, nagpadala muna si Moses ng 12 spies to check kung anong meron doon sa lugar na yun. And isa doon, o sila Caleb and Joshua, sila ay kasama sa 12 spies. Ano kaya nangyari doon sa story nila? Pinangako ng Diyos sa Israelites na sila ay makakarating doon sa lugar na full of flowing milk and honey. Pero bago sila makarating doon, sinabi ng Panginoon kay Moses na i-check muna nila yung lugar. Kaya si Moses ay nagpadala ng 12 spies to inspect the land. After 40 days, bumalik yung 12 spies. Yung 10 sa kanila, nakita yung problem kung gaano kahirap pasukin yung lugar ng Canaan. Sabi nila, yung city na to sobrang lakas. Nag-report sila. Yung mga tao doon, sobrang, they are very strong. Ang lalaki ng mga building, ng mga walls. Hindi natin ito makakonquer. Sabi ng 10 spies na bumalik. So, ibig sabihin, natakot sila. Pero, yung sinabi ni Joshua and Caleb, nakatuon kasi si Joshua and Caleb sa promise ng Panginoon na makakarating talaga sila o yung buong Israelites sa lugar ng Promised Land. In-acknowledge nila na marami talagang challenges when we get there, pero ang pinahawakan nila, nagtiwala sila sa Panginoon na magiging victorious sila. So, tignan niyo po yung confession ni Caleb and Joshua dun sa confession or report ng 10 spies. Sabi po sa Numbers chapter 14 verse 8 to 9, if the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it to us. So do not rebel against the Lord, near fear the people of the land. Kaya ano po naging response ng mga taong nakarinig ng report nila? The Israelites listened dun sa 10 spies. Natakot sila. Nag-complain. Sabi niya, naku, delikado pala tayo. Pagpunta tayo dun, baka hindi rin tayo makapag-survive. Balik na lang tayo ng Egypt. Hindi nila nakita yung blessing ng Panginoon nung nakatakas sila sa Egypto at yung lagpas nila sa Red Sea. Tapos give up sila kasi nakita nila na hindi nila kayang pasukin yung Promised Land na pinangako ng Diyos sa atin. Pero po si Joshua and Caleb, they remain faithful. Numbers chapter 14 verse 24, but my servant Caleb, because he has a different spirit in him and has followed me fully, I will bring into the land where he went. Joshua and Caleb eventually entered the Promised Land. So nakapasok po sila, nakarating sila. Pero punta po tayo sa ating mensahe, the journey of the scattered disciple. So makikita po natin, there's a lot of countries and places na hindi pa rin or mahirap pa rin talagang sharean ng mabuting balita. Marami pa rin places na bawal ang Bible, bawal makarinig ng salita ng Diyos.
Pero, ano pangako ng Diyos? God prepare a scattered disciples. Na isesend niya sa field, sa workplace, o kung saan man tayo naroroon. God does not work through the majority. God works through those who hold on to His covenant. Now, sometimes, we feel doubted, no? Piling natin, wala namang mangyayari, pero ang pangako ng Diyos, pagpapalain ko kung sino yung pangahawakan ang salita ng Diyos. Katulad po si Joshua and Caleb, they stood firmly sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos. God is calling us to become disciple who hold on to His word and follow His timeline. Tinawag po tayo ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, tinawag ka ng Diyos. No? Kaya we need to have faith na talagang tayo ay tinawag ng Diyos. Point number 1 po natin. Unang-una, no, bilang isang scattered one or tinawag ng Diyos, we must hold on to the absolute covenant. Ano bang sabi sa Matthew chapter 24 verse 35? Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Lahat ang nakikita ng mga mata natin, walang forever. Pero yung Diyos na meron sa puso natin, it will stay forever. Yung pong mga Israelites, no? When they are in the wilderness, nakapokus sila sa problem. Walang ganito, walang ganyan, dapat ganito, puro hirap. No? Nakita nila yung mga giant, sabi dun sa Biblia, Red Sea, yung difficulties, dun sila nakapokus. Pero si Joshua and Caleb, they saw God's covenant. Sabi ng mga people or mga tao na may unbelief, no? Sabi ng mga Israelites, balik na tayo sa Egypt kasi doon at least may pagkain tayo. Mamamatay tayo dito. Yung mga tao doon sa lugar na pupuntahan natin, they are very strong. Hindi natin sila kaya. So, yun yung confession nila. Sometimes in our life, ganoon din tayo. Hindi natin kaya yan. Kasi ito lang yung estado ng buhay natin. But when we believe dun sa covenant na pagpapalain tayo ng Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos. Amen? Faith is built on God's promise. Kapag ka meron kang ina-expect na blessing, naniniwala ka kahit hindi mo pa nakikita. Tama po? Na sometimes ganun din. Kahit di natin nakikita, yung pananampalataya natin, lalong lumalakas when we believe in God's promise. Amen? So, the faith that is not built, katulad ng mga confession, unbelief confession ng mga Israelite, reasonable naman na magsabi sila ng gano'n kasi nahihirapan sila. Pero they are lack of faith. Hindi sila naniwala na makakaalis sila doon sa wilderness. And don't follow majority. Follow God's word. Kasi pag pinalaw natin yung majority, kung titignan natin yung people in the world, successful, maraming famous. No, pero ba tayo, ganito pa rin yung ating estado ng buhay natin? Bakit kaya? Kasi iba yung pagkatawag sa atin ng Diyos. No, maraming tao nag-agree dun sa 10 spies. But only Joshua and Caleb believed God. Majority was wrong. Minority was right. No, truth is not determined by numbers. Truth is determined by God. Yung katotohanan lang, no, ay manggagaling sa Panginoon. No, during the days of Noah, no, kung nagpadala ang Diyos ng flood in the age of Noah, wala rin pong naniwala sa kanila. Majority, hindi naniwala. Pero the only people who believe in God is yung family ni Noah. Kaya po, only Noah's family entered the ark.
And majority ng tao nung panahon nila ay namatay. And minority was saved. Now, God's truth remains true even when few people believe it. Now, sometimes tayo sa estado ng church natin, hindi naman all the time we are okay. Pero bakit nandito pa rin tayo? Kasi we believe sa pangako ng Diyos na someday, soon, yung timetable, may iba naman. No? Point number 2, understand the 3 types of people on the journey. So we are the scattered disciple, no? Na may iba't ibang klase ng journey. Sabi sa book of Numbers chapter 14, chapter 24, but because my servant Caleb has a deeper spirit and follow me wholeheartedly, I will bring him into the land. As a scattered disciple, we will always meet 3 kinds of people. Ano po yung una? People of unbelief. These people always focus on problems. They always say, hindi ko to kaya, hindi ko to matatapos, posibleng mangyari yan, mag-quit na tayo, sobrang hirap naman ng sitwasyon. These are the people na may unbelief. So sometimes, ganun din tayo mag-isip. So nagkakaroon tayo ng unbelief. Maraming tao yung ganito, and mamimit natin sila. So sometimes, inside the church, may mamimit tayong ganito, mismo tayo. Kasi nga po, we have unbelief because we are lack of spiritual strength. Or people don't believe in God, they don't have spiritual strength, so they are full of unbelief. Their words lead to destruction and discouragement. Even in the corporate world, sa company, meron talagang isang tao na magsasabi na it won't work. Kahit di pa nila tinatry, they are thinking na, or expecting failure, na hindi mag-work yung bagay na yan. No? Their negativity spread fear to others. And that's the spirit of unbelief. So sometimes, nakakamit tayo ng ganung tao. And how we will handle those people as a child or as a children of God. Pangalawa po, leaders of the Word. No? We will meet leaders. God always raises people who hold on to His Word. Example po nito, si Moses, si Joshua and Caleb, they are the leaders, no, na ipin-prepare ng Diyos. They were not perfect people, no, meron din silang mga kahinaan na ugali, but they are prepared by God. And these people trusted God's covenant. When everyone else said no, anong sinabi nila? God is able. Pangatlo po, we will meet helpers of the covenant. God also prepare helpers. These are very important people also. Katulad po ni Jethro and ni Rahab. No, these people support God's word. Sometimes, hindi sila nanonotice, hindi sila na-acknowledge. No? Kadalasan yung mga helper hindi na-acknowledge. At kadalasan din, itong mga taong to, konti lang sila. Yet, God uses this greatly, or these people greatly. No, katulad ng isang church, meron tayong mga helper. Yung missionary may stand in front of us and preach. Pero may isang taong nasa gilid lang ng isang community or ng isang church na nagpe-prepare ng food, no, driver, ano ba yung ginagawa ng mga helper? Prepare ng offerings.
and they are praying faithfully. May mga taong ganun, behind the scene, kumbaga. Pero alam niyo po, without the helper, yung ministry hindi magpo-continue. So helpers are also important people. God remembers both worker and helper. So kung ano man yung estado ng buhay natin, we are worker, we are helper, pagpapalain tayo ng Diyos. Kaya po, last message natin, do our best, even small things. And be a 25-hour grandmother. Point number 3 po natin. Follow God's timetable. Sa Book of Ecclesiastes, chapter 3, verse 1, there is a time for everything and a reason or season for every activity under the heavens. Dito po sa message na to, ina-emphasize yung tatlong bagay. Itong bagay that will bring success. Una po, focus on what is absolute. Sa mga churches po, maraming activities. And those activities are important. Pero hindi lahat po ay essential. Kaya sabi ng Panginoon, hold on what is absolute. Sino po nakakaalam kung anong ibig sabihin ng absolute? Na-idea po ba kayo? What is absolute? Kung hindi yung activities, kung hindi yung mga ginagawa natin sa church, ano po ba yung absolute? Absolute is only Christ. Sometimes, sobrang busy natin sa maraming bagay, but nakalimutan natin panghawakan, ano ba yung absolute? Absolute is also the gospel. Absolute is worship, prayer, and evangelism. Yun po yung ibig sabihin ng hold on to absolute. No, for example, may tao na sobrang busy all day long. Marami siyang na-accomplish, pero walang important siyang nagawa kahit ang dami niyang natapos ng day. Pero another person, gumawa siya ng konti, pero pinakahawakan niya yung pinaka-importante o yung absolute, God bless focus. Sabi sa mensahe. Pinakatuon dun sa absolute, pinagpapala ng Diyos. Pangalawa po, for us to be successful, wait for God's timetable. God's opportunities come according to His schedule. Kaya don't miss the opportunity kasi minsan isang beses lang yung opportunity. Si Joseph, si David, si Abraham, naghintay sila ng timetable para sa kanila. Na sometimes in our reality, at makikita natin, hindi natin maiwasan na i-compare yung buhay natin sa ibang tao. Bakit sila? Ang ganda na ng buhay nila. Ano yung ginagawa nila? Na sometimes we compare. Pero dapat pala, bilang isang anak ng Diyos, iba tayo mag-isip. No? Dahil we have, ginaharap nila ng Panginoon yung future natin. All we need to do is to wait for God's time schedule or timetable ng Panginoon na mag-turn sa atin. God fulfill His promise to the appointed time. Merong inihanda yung Lord sa atin. Example na to, kung ikaw ay farmer, nagtanim ka ng mga buto. Sa susunod na araw, meron na kaya sa agad bunga? Wala pa. So, kailangan mag-exert ka ng effort. Like, damuhan mo, bukalin mo, diligan, and then, trust the process. Ulit-ulit, every day, no? Yung mga farmer, ganyan yung ginagawa nila. Ganon din po sa atin bilang disciple. Trust God's timetable. Nasa process pa tayo. And we need to overcome yung process o yung
yung time schedule na meron sa atin. Kung ngayon, yung table natin medyo mahirap, nandun tayo sa journey na parang pasubukan na, pero pinagpapala ng Lord yung mga tao na nag-iintay dun sa pangako niya. Amen? Pangatlo po, enjoy the things of God. Pag sinabi mong enjoy the things of God, it refers to enjoying God's presence. Yung presensya ng Diyos through prayer, through worship, through the Word of God. Yung pakikiisa po natin sa Panginoon, ito yung nagbibigay sa atin ng spiritual strength. No? Kaya lately, hindi dahil uso yung sakit, kaya may sakit tayo. Hindi dahil sa panahon. Dahil po we are lack of spiritual strength. So, ito po yung reminder sa atin or confirmation, hindi ako nakapag-pray, hindi ako nakapag-focus, kaya nanghihina ako. This is a reminder to all of us. So, ako din po, nire-remind ako ng Panginoon na you are an important person, you are a worker and a helper, at pagpapalain ka ng Diyos. And all you need to do is to be strong in the gospel. Pang-apat na punto po natin, protect your worship. Matthew chapter 4, verse 10, worship the Lord your God and serve Him only. No, kung babasahin po natin yung Biblia, makikita natin doon how Satan tempted Jesus. Unang mong sinabi ni Satanas, no? Can you turn the stone into bread? Kasi sobrang gutom na si Jesus nung panahon na yun. Kapag nagawa mo yun, I will give you all the kingdom of the world. And then after nun, bow down and worship me. No, maraming temptation si Satanas. Ang pinaka-goal or ultimate goal ni Satan, hindi lang basta matempt si Jesus. Ang goal niya is makorrupt yung worship. No, Satan will attack worship kasi importante ito eh. Nagagather tayo, nagpapalakas tayo, and ayaw ni Satan to. Na sometimes, may mga thoughts tayo, unbelief tayo na not okay, huwag na lang sumimba, huwag na lang mag-pray, may ganun tayong time. Pero this time, sabi ng Panginoon, protect your worship. Walang makakahadlang sa worship. Kaya anong ginagawa ni Satan? Ano yung mga strategy niya para tayo makapag-worship? Maka-enter into prayer, maka-enter into word. Gagawin tayong busy. Iinisin niya tayo. Hayaan niya na mag-worry tayo. Then, the entertainment nandyan, no? Yung ating cellphone. I-distract tayo. Bigyan tayo ng mga doubts. Umaga pa lang, maiinis ka na. Anything to keep believers from worshiping God correctly. Lahat ng bagay ay gagamitin ni Satanas para hindi tayo makapag-worship. Even yung ayaw natin sa pagtayo sa umaga. No? Yeah, that's also a attack of Satan. But again, we thank God because we are here and worshiping God. Sige po, bilisan lang natin. Let's go to the conclusion. Become Joshua and Caleb. So grabe yung faith ni Caleb and ni Joshua. Nakita nila yung field na napakahirap. No, tayo sa buhay natin, everyday nakikipag-battle talaga tayo. Battle sa loob ng pamilya, battle sa anak, sa workplace natin, sa pag-aaral natin. Pero sabi ng Panginoon, may you become like Joshua and Caleb, remain faithful. You may feel scattered, you may feel or hear the voices of unbelief, or mas malakas yung tinig
ng unbelief kaysa sa tinig ng pananampalataya. Sometimes, no? Remember natin, God works through scattered disciples. So, isa tayo dun. Kaya ano po dapat natin gawin? Hold on to the covenant that Jesus is the Christ. Do not follow the crowd. Okay lang, kahit naiiwan na tayo. Dahil mo sila. Follow God's word. And let's pray na ma-meet natin yung leaders and helpers na inihanda ng Panginoon. Focus on what is absolute. Ano na po kasi yung absolute? Christ, gospel, prayer, evangelism. Wait for God's timetable. Ito po yung mga prayer natin within the week, within this week. Enjoy the things of God and protect our worship. So every day, hindi lang po Sunday tayo nag-worship. Every day, na bukas, battle na naman sa trabaho, sa pag-aaral. So may we always protect worship. Kapag nagawa natin yon, God will send His angels before you and behind you. Yun yung pangako ng Diyos. Maraming pangako yung Diyos, pero hindi natin nakikita. Sabi, when we do this, when we hold on what is absolute, sa pangako ng Diyos, at to protect your worship, the Lord will work. No? God's kingdom will come upon our life. Katulad po ni Joshua and Caleb, they entered the promised land. You will also witness the fulfillment of God's covenant in our generation. Pag sinabi po full of honey and milk, hindi po siya literally honey and milk. Pag sinabi po ng ang daming resources, these lands are very powerful. Mayamang lugar. At yung mga Israelites, ang pangako ng Diyos, hindi na kayo maghihirap sa Egypto forever. Dadalhin ko kayo sa pinakamagandang lugar. Yun ko ibig sabihin ng promised land. So tayo din po, may inihanda yung Lord sa atin na pangako, o lubang pangako. And we need to stand firm. Kasi along the way sa ating journey, pwedeng mag-give up tayo, turn tayo ng unbelief kasi ang tagal, ang layo. Pero katulad ni Joshua and Caleb, they stay strong in the gospel hanggang sa narating po nila yung pangako lugar ng Diyos. Na magtapos po tayo no, sa scripture natin. Ano sabi dyan? Numbers chapter 14, verse 9. Basahin ko natin sabay-sabay. Only do not rebel against the Lord and do not be afraid of the people of the land. The Lord is with us. Do not be afraid of them. So the Lord is with us. No, nawa po ay tayo ay maging scattered disciple na firmly will hold on to the covenant of God. Pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus na ito pong isang buong linggo na to ay magkaroon tayo ng spiritual strength to overcome yung mga situation or yung mga attack ni Satan for us not to worship. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkatawag niyo po sa aming mga pangalan. Salamat po dahil kami ay ginawa mong anak ng Diyos. At bilang isang anak ng Diyos, Panginoon, ang gawain namin ay to worship you. Makapasok sa loob ng mabuting balita, sa panalangin at sa pag-iebanghelyo. Lord, dalangin po namin ang spiritual na kalakasan. Restore niyo po kami, Panginoon, for us to overcome all the evil spirit na gustong umatake sa amin para hindi kami mag-stand firm sa mabuting balita. Lord, alisin niyo po yung voices of unbelief, yung voices of complaint, anger. Bigyan niyo po kami ng fruit of spirit. Magkaroon kami ng tunay na kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya, bawat presensya na narito, Panginoon, na may we follow the minority, Panginoon. Yung kahit konti lang kami, naniniwala kami na darating yung mag-turn yung timetable para sa amin, Panginoon. Kaya Lord, i-prepare niyo po ang aming vessel, ang aming pananampalataya, palakasin niyo po, Panginoon, upang hindi po kami madaya. Salamat po sa kabutihan mo,
Salamat sa bawat isa narito at dalangin din po namin ang mga kapatiran namin na hindi namin nakasama. Ingatan niyo po sila, Panginoon, at para alalahanan na ikaw lang ang tanging solusyon sa aming buhay. Sa iyo po ang papuri, salamat sa aming pangalan ni Jesus. Amen.